Ang Sumpa ng Kagubatan. Sa bayan ng San Antonio, may isang kagubatang hindi pinapasok ng sinuman kapag gumagabi. Sabi ng matatanda, tirahan iyon ng mga engkanto, mga nilalang, na nagtatago sa dilim at nagagalit kapag may sumisira sa kanilang tahanan. Marami nang nawala roon, at ang ilan ay bumalik ng wala sa sarili, bulag o baliw, paulit-ulit na sinasabing, "Huwag kayong papasok, huwag kayong titingin." Ngunit si Miguel, isang binatang hindi naniniwala sa mga pamahiin, ay hindi natinag sa mga babala. Isang gabi, kasama ang kanyang mga kaibigan, nagpasya siyang pumasok sa kagubatan para patunayan na wala talagang engkanto. Pagdating sa gitna ng gubat, isang malamig na hangin ang biglang umihip, at ang mga dahon ay parang may bumubulong. Nagtawanan lang sila, ngunit nang biglang mawala si Ramon, isa sa kanilang kasama, nagsimula silang kabahan. "Ramon! Huwag kang magbiro, lumabas ka na!" Sigaw ni Miguel. Walang sumagot. Sa halip, isang matinis na halakhak ang gumapang sa buong kagubatan. Dahan-dahan nilang narinig ang yabag sa tuyong dahon, unti-unting papalapit. Nang lingunin nila ang direksyon ng tunog, may nakita silang isang babaeng nakaputi, walang mukha at nakalutang sa ere. Ang kanyang mahabang buhok ay gumagapang sa lupa, at ang kanyang mga kamay ay mahahaba matutulis, parang mga sanga ng matandang punong kahoy. "Bakit ninyo kami ginising?" Bulong ng babae, ngunit ang kanyang tinig ay parang galing sa lahat ng direksyon. Nagtakbuhan sila, ngunit kahit anong liko nila, bumabalik sila sa iisang lugar sa ilalim ng isang matandang puno, kung saan may nakatayong isang matandang lalaki na may pulang mata. "Nagkamali kayo ng pinasok." Bulong nito bago lumapit at hinawakan si Miguel sa braso. Nang magising si Miguel, nasa bahay na siya. Ngunit nag-iisa na lang siya, wala na ang kanyang mga kaibigan. Hindi na sila natagpuan. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, walang naniwala sa kanya. Isang gabi, habang nakatitig siya sa salamin, napansin niyang may nakatayo sa likod niya, isang babaeng nakaputi, walang mukha. At mula noon, gabi-gabi, naririnig niya ang bulong sa kanyang tainga. "Ikaw ang susunod." Ang Sumpa ng Kagubatan.